Para sa mga baybaying komunidad, ang karagatan ang kanilang pangunahing pinagmumulan ng kabuhayan. Isang malawak na katubigang nagtataglay ng yamang hindi masusukat ni numan. Karagatang punong-puno ng sigla at buhay. Ganito tignan ng mga taga-Ahoy Iloilo ang likas na yaman na sa kanila'y pinagpala. Ang Ahoy Iloilo ay isang bayang matatagpuan sa hilagang silangan ng probinsya ng Iloilo, kung saan ang pangunahing kabuhayan ng nakararami dito ay ang pagsasaka at pangisdaan. Ang Municipality of Ahoy is composed of 34 barangays, 18 coastal barangays, and 16 yung nasa mainland. Our population is a little more than 53,000. Yung mga fishermen natin o yung mga sa tabi ng baybay sa mga island barangays, halos karamihan dyan ay fishing yung hanap buhay. Mayroong 4,975 rehistradong mangingisda ang Ahoy na umaasa sa kasaganahan ng kanilang karagatan. Bukod dito, karamihan sa kanilang mamamayan ay umaasa rin sa biyaya ng karagatan para sa kanilang pang-araw-araw na sustansya at pagkain. Kung kaya't binibigyang pansin at prioridad ng mga taga-Ahoy ang pangangalaga at pagpapayaman ng kani-kanilang mga katubigan. Noong 1998, yung una kong pag-mayor, ay talagang marami tayong na-encounter na illegal fishing, yung method of fishing nila. Yung tawag dito ay hulbot-hulbot, smaller version ng super hulbot. Sila yung sumira talaga sa mga corals natin. So what we did, we tried to make some innovations upang matuldukan ang mga ilegal at mapanirang uri ng pangingisda. Nilikha ng bayan ng Ahoy ang kanilang Coastal Resource Management Plan para sa taong 2018 hanggang 2023. Nakapaloob dito ang pagbuo ng isang bantay dagat task force na magmamanman at magsisiguro na tuluyang matigil ang mga ilegal na pangingisda sa kanilang mga karagatan. Mula nang maitatag ang Bantay Dagat Task Force, nakita ang dahan-dahang pagbaba ng ilegal na aktibidad sa kanilang karagatan noong taong 2019 hanggang 2021. At upang mas mapalakas pa ang kakayahan ng mga bantay dagat na mabantayan ang kanilang katubigan, bumili ang bayan ng Ahoy ng isang speedboat na kayang habulin ang mas mababilis na bangka ng mga nag-iilegal. That was purchased around 2 years ago po. And then syempre dahil speedboat nga siya, so mas mabilis talaga, mas efficient siya talaga sa lalo na yung mostly dito kasi po, especially sa mga dayo po mula sa ibang mga bayan na pumunta dito na fishing illegally. Most of the time talaga tatakbo talaga, especially pag nakakita sila ng uniform personnel. So yung dating bantay dagat patrol boat namin, hindi siya up to the speed ng katulad po sa na-purchase naming speedboat po. Dahil sa mahigpit na pagpapatupad ng batas pangisdaan at pagpapalakas ng kanilang bantay dagat, ang bayan ng Ahoy ay nakalikom ng higit sa 1 milyong piso dahil sa kanilang nakukolekta mula sa mga nakukuling mga nag-iiligal. Bukod dito, mayroon ng 18 na nakasuhan ng administratibo sa korte at aabot sa 142 na unit ng troll ang nakumpiska na hindi na kailanman makakapinsala sa kanilang mga karagatan.
Upang matulungan namang dumami ang isdang sardinas sa kanilang katubigan, nagpatupad ang bayan ng Ahoy ng closed fishing season tuwing buwan ng Nobyembre hanggang Marso. Started 2006. Yung FAO na yan, I think, is around 2004 and 5, so it has been existing for more than 10 years. At the start, it was a struggle. But eventually, naintindihan po nila. Siyempre, dahil pinapangalagaan natin yan, dadami at dadami po talaga yung sardines, mackerels, herring. And by the way, we are also planning to add further to our ordinance the closed season for bayad. Isa pong uri ng shell na abundant din po sa amin. And that was a study done by the UP Visayas na kung saan nakikita po nila during the month of October and if possible hanggang November is during those months, there must be a closed season. Sa pagiging aktibo ng bayan ng Ahoy sa pangangalaga ng kanilang karagatan at sa pagtitiwala sa siyensya, nakita ang magandang epekto ng closed fishing season hindi lamang para sa dami ng isda kundi pati na rin sa hanap buhay ng kanilang mga mangingisda. Tuwing closed fishing season, sinusuportahan ng lokal na pamahalaan ang mga mangingisda sa pamamagitan ng pagbibigay ng alternatibong mapagkakakitaan tulad ng pagtatalaba, pagpaparami ng seaweeds, pamimigay ng bangus fingerlings, pagpoproseso ng isda, at food cart projects. Sa ganitong paraan, hindi gaanong maapektuhan ang kanilang pamumuhay at masisiguro din ang pagsunod ng kanilang mga mamamayan sa ordinansa. Isa pa sa mga binigyang pansin ng bayan ng Ahoy ay ang pagtatatag ng mga Marine Protected Area o MPA sa iba't ibang parte ng kanilang karagatan na makakatulong upang patiyak ang patuloy na paglago ng populasyon ng isda at mapabuti ang kalusugan ng kanilang mga bahura. Sa kasalukuyan, mayroon ng 3,658 ektarya ang nailaan upang maging MPA. Ito ay 11.76% ng kabuuang karagatan ng Ahoy. So yung pinaka number one, very important to take note when we have an MPA. We should have an MPA Management Council. That's the first and foremost step. And then afterwards, of course, dyan nagde-develop ang ating MPA Management Plan. Dyan din tayo papasok na rin dyan ang kung paano mag-strategize, paano magpa-planning, paano pala yung communication and coordination with the local authorities. So local authorities not only being the PNP but as our offices, Bantay Dagat headquarters as well. Meron po tayong mga fish warden po na in the same time din po they have the sort of like an incentive program. Yung malaking bagay talaga yung MPA sa amin dito, lalo yung MPA pagdating ng close season. Dati hindi kami pumapalo sa close season eh. Nung wala pang MPA, hindi kami dahil magugutom kami. Hindi kami makasabay sa kanila. Pero nung nagiging Marine Protected Area ng area namin, may alternative solution na kami pagdating ng close season. Pagdating ng close season, dito lang kami namimingwi sa amin buffer zone, wherein pwede kami mangisda. Pagdating ng close season, yung naging alternatives namin, pinag-aralan niya ng UP, pinag-aralan ng BIPAR, nakita nila na maganda talagang resulta ng MPA. Base sa pagsusuri simula noong 2017 hanggang 2022 ay nakita ang paglago ng bahura sa loob ng mga MPA ng Ahoy. Dahil dito ay nabalik ang sigla ng mga laman dagat sa loob at palibot ng MPA na lubusang nakatulong sa pagdami ng huli ng mga mangingisda sa Ahoy. Bukod sa pangangalaga ng kanilang mga bahura at karagatan, sinisiguro rin ng bayan ng Ahoy na mapangalagaan at mapagyaman ang kanilang mga bakawanan kung saan matatagpuan ang isa sa mga uri ng bakawan na nanganganib ng mawala, ang gapas-gapas. Yung mangrove area namin, nasa 100 plus hectares siya.
mayroon kaming mga area na yung enrichment na lang ginagawa kasi natural grow na sa. Tapos tuloy-tuloy yung yung planting kahit walang CSL pa noon. Nagpa-planting na yung mga students, tapos mga galing sa ibang agency, mga companies, tatanim na sila. Pero most of the time, ang mga local community nagtatanim na din. So yung sa Pidada naman, yung sa century-old mangrove, naging tourism destination yon nung simula nung nagpumasok ako dito is 2004. So nagiging na siya, nagiging tourism destination. Marami siyang pumupunta dyan ng mga students from Iloilo City bago mag-pandemic. Then yung mga companies, nagma-mangrove planting din kami. So ng 2009, pumasok yung CSL. Sila na yung nag-supervise sa lahat ng planting areas namin sa Pidada, going to Luca sa ngayon. Then mayroon na sa mga Silagon. So halos ng mga barangays namin na may mangrove. Sa patuloy na pangangalaga ng kanilang bakawanan, sinisiguro ng mga taga-Ahoy ang kanilang karagatan at century-old mangroves ay patuloy na lalago at magsisilbing pangitlugan ng mga susunod na henerasyon ng isda na mapapakinabangan naman ng kanilang mga susunod na saling lahi. Ngunit ang kanilang tagumpay sa karagatan ay mababaliwala kung ang dumi mula sa kanilang kapaligiran ay babalik lamang sa kanilang karagatan. Kung kaya't gumawa din ang bayan ng Ahoy ng isang ecological solid waste management program na naglalayong mapanatili ang kalinisan ng kanilang kapaligiran at maging ang kanilang baybaying dagat. So marami kaming program dito sa solid waste. Una of course, yung 10-year solid waste management plan namin. Yun ang sinusundan namin sa lahat ng implementation ng solid waste. Second is yung strong ang support ng local chief executive at saka ng legislative na sa lahat ng implementation ng solid waste, nandun po sila. When it comes sa mga budget, strong participation ng local community at barangays. Then yung ina-implement namin ngayon kung bakit malinis yung municipality of Ahoy is dahil mayroon kaming 34 barangays at lahat yun ay kinokolektahan namin, including the island barangays. Yung mga schools, kinokolektahan din namin. Tsaka ina-implement na rin namin yung segregation at source from barangay, from household to barangay to schools. So mayroon kaming mga program ng barter basura for the whole municipality. Yung mga clean up namin is every week, every Saturday, iba-ibang participants yun. Mayroong barangay, SK, organization, and yung sa 4Ps. So lahat ng almost ng mga tao sa munisipyo ng Ahoy is nagtutulong-tulungan para sa malinis na paligid ng municipality. So from collection, dinadala namin doon sa may final sorting kami doon sa baba. Then yung finished product nila, yung mga nahiwa-hiwalay na, dinadala dito. Tapos sinihimay-himay. Kagaya ng ginagawa nila ngayon, yun na ang namin, yun ang pinaka ginagawa namin. Tapos yung mga plastic na low density plastic, dahil wala naman siya, hindi namin siya pwedeng ibenta. Sineshred namin, tapos dinadala namin sa Sipag Villar Foundation para gawing chairs. So yung chairs naman, dinadala na namin sa schools. Ang lahat ng mga hakbang na ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kasaganahan, kagandahan at kalinisan ng katubigan sa palibot ng Ahoy. Kung kaya't noong nakaraang taon, ang Ahoy ay nagwagi bilang first runner-up sa malinis at masaganang karagatan. Isang programa ng BFAR na naglalayong bigyang parangal ang mga natatanging baybaying komunidad na nagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga karagatan. It's a rewarding feeling na we could be
one of the best towns dito sa Pilipinas. We won first runner-up. It's our pride. And it's not only that, first time din ng Iloilo na sumali sa MMK, and then kaagad-agad sa regional, and then on to the finals. And I know that you could be a finalist, but you could not be included into the top 5. And to be included into the top 5 alone is an honor for us. So we did not expect, malaki na po talaga yung namin, yung smile in our faces. And when we heard na kaagad first runner-up, wow, parang, you've accomplished something that you could be proud of sa bayan po ng Ahoy. So sa mga minamahal nating mga mamamayan ng bayan ng Ahoy, we continue, sige-sige natin suportahan yung program ng ating gobyerno, lalo na ng ating munisipyo, ng ating mga barangays, dahil yung mga programa natin ay para sa pangkaramihan talaga. So mas maganda yung baybay natin, mas marami yung maka-benefit, even the next generations. Ang pagsusumikap ng bayan ng Ahoy ay isang inspirasyon na walang hindi kaya abutin kung ang bawat isa ay magtutulungan at maglalaan ng sakripisyo at oras. Ang kanilang pagmamahal para sa kanilang karagatan ay sumisimbolo sa kanilang pagmamahal sa Ahoy at maging sa kanilang inang bayan.